Kita nyo ba to guys? Ayan o. Black sand po yan. Marami po dito sa tabing dagat. Ayan o guys. Ayan yung black sand yan guys. Possible din na may kasamang precious metals like gold, silver at iba pang mga mamahaling metals. So, andito po tayo sa shore sa dalampasigan ng Ilocos Norte, which is dito po tayo sa Paway Sand Dunes. Ayan o. So ito po yung Pulili Point. Hopefully naririnig nyo ako kasi sobrang lakas ng hangin. Ayan. Hanggang doon guys, ayan o. Hopefully nakikita sa GoPro. Fine sand po yan. Para lang sa kalaman nyo guys, ancient times, mga Chinese, Japanese nga mga negosyante pumupunta dito sa dalampasigan na to for Spaniards yung mga negosyanteng Chinese at saka negosyanteng Japanese pumupunta dito for talakal. So tinatawag nila noong barter, so palitan ng produkto, which is yung ang main purpose talaga ng mga negosyante na yon is to trade gold within this area, especially in Ilocos Norte, kasi noon dito for gold. So ang pinapalit nila sa ginto noon dito guys, mga ceramic na bagay or mga gamit, and also I think some kinds of metals, some bronze, yung mga kagamitan ng mga palayok ganon. So binabarter nila doon sa gold na nakukuha nila dito sa sand. Kasi sabi ni Google guys is Ilocos Norte, especially dito sa shorelines, is marami po daw makukuha ang gold dust before. Ewan ko lang ngayon. So far sa ngayon and present times, wala naman ako nakita ditong nag gold panning or nag gold sluicing sa tabing sa tabing baybayin. Siguro meron noon, pero naubos na siguro sa kababalik ng mga negosyanteng Chinese at saka negosyanteng Japanese. So nung halos wala na siguro nakuhang ginto, so hindi na bumalik yung mga Chinese dito for barter or exchange of products. So nakadismaya lang kasi guys, no, yung ginto is papalitan ng mga ceramic parts, or I mean ceramics na bagay, or papalitan lang ng metal or like iron. So sad na lang, no. Siguro kung nangyari nun in present times, talaga hindi ako papayag. Lalo na ngayon guys, sobrang mahal ng ginto ngayon, promise. And sabi ng mga experts, some studies, kasi itong Ilocos Norte is merong river dito connected from mountain ranges ng galing sa mountain province like Benguet and mountain province, basta yun na yun. And alam naman natin pag talking about mountain province, Benguet, yung mga mountain ranges dyan is full of alluvial gold or mga gold deposit, yung mga mountains yan. And in fact, as present times until now, laganap pa rin yung mga mining dun until now, even especially in Benguet, like in Itugon. So mostly yung mga hanap buhay dun is mining, pagmimina ng ginto. So sabi kasi ng studies, Padsan River is connected to mountain ranges of Mountain Province. So Mountain Province is known for its gold deposits. So mostly yung mga alluvial deposit like gold, lalo na pag umuulan, bumabaha, dinadala po daw sa tubig, and until such time na nakarating na dito sa shore by water erosion or dala ng malakas na current ng tubig, especially during typhoon and flash flood. So yun, so meaning yung mga ginto dito is galing po sa mountain ranges ng Mountain Province. Andito sa harap natin guys, di natin alam kung may laman ba itong mga gold dust, yung mga yung ano na to, black sand ba yan. So ang black sand guys dito sa Ilocos Norte is sinugurahan pong black gold. Why? Kasi itong black sand guys
Pero hindi ko sinasabing lahat ng black sand may ginto. Meron po kasi itong laman ng ginto. Hindi lang ginto, maybe silver, platinum, or any other precious metals. Kaya yung nagkukuwari dito guys, kunwari guys, yung kinukuha, gravel at saka ano, gravel, pero di ko lang sure ha. Pero ang main purpose talaga to extract black sand, kasi yung black sand guys, maraming potential, especially gold, di ba? O kung may ginto, di paldo. Alright, di ba? Kung may ginto yung black sand, paldo talaga yung nagkukuwari dito. Kasi dito guys, maraming nagkukuwari dito sa tabing kalsada, ay ito, tabing dagat, ganito, tulad ito. And karanayan guys, may nagkukuwari dyan noon, doon na part, kinukuha nila yung mga gravel, yung mga sand, for construction materials. Pero I don't think na yun lang yung purpose nila. Isa din po sa purpose nila to extract black sand, kasi yung black sand dito guys is consists of magnetite and sometimes gold and silver, platinum, and any other precious metals kasama din po dyan sa black sand. Yan po yung sinasabi kong ano, ayan, kung nakikita nyo guys sa GoPro, ayan, yung naging maliit na bundok na buhangin. So yan po yung kinakwari dito. So dati guys, nung unang punta ko last, sa akin 3 months ago or 2 months ago, maraming mga backhoe dyan na part. So ang ginagawa nila, hina-harvest nila yung gravel and sand dito. And hindi lang ako naniwala na gravel and sand lang yung kinukuha nila. So as you can see, itong buhangin na to is mayaman po sa black sand. And alam mo na, ang coastal area ng Ilocos Norte, even in ancient times before Spanish came here, is mayaman po sa gold dust. So kung may ginto yung black sand nga nakuha nila dito sa pagkukwari guys, paldo sa engineer, paldo yung nagkukwari, di ba? Alright guys, alright. So ito po yung sinasabi ko, yan o. Ito po yung buhangin na hina-harvest nila. So ngayon, tinatambak lang muna nila dito, and kung may mag-order siguro for construction purposes, may mga kumukuha dito, mga truck ganon, and whalers. Ayan o. Right. So kung may gold dust dito yung black sand, paldong-paldo yung may-ari ng quarry, di ba? Alright. Sana paldo. Ayan o. Kahit hindi ko masyadong makita yung black sand, pero alam ko may black sand talagang kasama doon. Kasi yung dinaanan natin doon kanina, sobrang daming black sand. Kitang kita, even dyan may mga black sand all over this area. Grabe yung black sand dito. May gold dust, paldo yung may-ari ng, or yung nagkukwari dito. Sana all. So ayan lang guys, thank you for watching. Kung gusto nyo pong ganitong klaseng video content, please like and share. And meron din po tayong TikTok, YouTube, and especially here in Facebook. Please like and share, and God bless everyone.